Kayo yung nagsabi, yung delubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over and it's worsened. Mr. President, last year po yan. Gasgas na po at paulit na po tayo. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Eh karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa Hagunoy. At naisip ko po sa aking sarili, ano kaya ang pakiramdam ng may-ari nito? Pinaghirapang ipundar ang sasakyan, ari-arian, pero wawasakin lang ng baha. Umaasa pa kaya sila na matutulungan sila? Isa po ito, Ginoong Pangulo, sa nagbigay sa akin ng dahilan para tumakbo sa Senado noong 2016. Ang paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito, may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon ng ating mga kababayan sa Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado, hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po iisa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot na ating nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyonan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Kesyo kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JV tumatango at ilang mga senador na kasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang MOCOV. At kung maaalala nyo po, Ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyong ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution number 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, Ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Mr. President, dahil kung may pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH, siguro naman po, hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha tuwing may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, Ginoong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President.
Kayo yung nagsabi, yung delubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na akong maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. Eh, ilang dekada na ho nila naririnig to eh. It's the same thing over and over, and it's worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record. Gasgas na po at paulit, ulit na po tayo. Pero sa tibay at matiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa, pero wag naman po sana 10 taon ulit ang hihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Eh karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, ipinagmalaki pa sa atin ni Secretary Bonoan ng DPWH na magiging game changer ang flood control project ng DPWH sa Central Luzon. Testigo po yan, si Chairman Revilla, si Senator Coco Pimentel, ang ating Senate President ngayon, Chis Escudero. Ito po yung sabi ni Secretary Bonoan last year. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. I'm counting on you, Mr. Secretary. Major project, Mr. President. A week after, isang linggo po matapos niya sabihin ito, we inquired about it during the budget hearing. Kasama ko ulit si Minority Leader Coco Pimentel nitong oras na ito. And we learned that it's merely a proposal that has not yet been approved by NEDA. Ito po ang video clip. During the hearing, and for some of our colleagues who were not present during the last hearing conducted by the Committee on Public Works, headed by Senator Bong Revilla, the answer given to us in the Senate by Secretary Bonoan in addressing the flood control program is that they would have a 60-kilometer floodway program being financed by the Asian Development Bank. That's what we were told. And according to him, this is a game changer. This will address the flooding in Bulacan and the nearby provinces. That's what he said. That's what he said, Your Honor. So I'm just quoting the Secretary. Ngunit, Ginoong Pangulo, kaninang umaga, napakinggan ko po ang General Manager ng MMDA na si Yusek Procopio Lipana. May sinumiti na daw po sila na terms of reference sa DPWH para sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Ibig sabihin, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon po pala, nasa proposal stage pa rin sila. Samantalang matagal na po nating alam nating lahat, na antiquated o bulok na ang ating mga drainage system at light to medium na baha na lang ang capacity ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Mr. President, sinabmit na yung NEP kanina. Kanina lang natin nakita sa NEP yung proposal na ito. Feasibility study, 15 million for Metro Manila.
Pero yung feasibility study na sinasabi ni Secretary Bonoan, wala pa din po. And by the way, babanggitin ko rin po, nandito na rin ang chairman ng Finance, Senator Grace po. 27 billion ngayon ang feasibility study na hinihain sa atin ng DPWH. Feasibility study ulit, Mr. President. Kaya kailangan naman po siguro magpaliwanag ng DPWH. Mr. President, kaninang umaga rin sa ating chat room ng mga senador, ang no less than our Senate President reported to us that DPWH is saying na kaya bumaha dito sa atin, lumakas ang baha, ang sabi po nila kasi hindi na-switch on yung pong makina dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, wag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the real status of our flood management master plan. Has it been reviewed? Has it been updated to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief packs every day. Sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President. Noon pong Huwebes, umikot po tayo sa Bulacan kasama ang ating mga kaibigan, katuwang ang DSWD. Salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang mabilis na pagtugon, na mahagi po tayo ng tulong. Inalam natin kung ano po yung ginagawa at yung lawak ng epekto ng pagbaha sa Bulacan. Nais ko rin pong kunin yung pagkakataon sa ating mga kasamang senador na nagpadala ng suporta. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, kilala nyo na po yung inyong sarili. Marami po sa inyo nakapunta rin sa Bulacan. Out of 572 barangays in our province, mabibilang na lang po, Ginoong Pangulo, kung ilan yung mga barangay na hindi binaa. Kayo po mismo, presiding officer, alam niyo ho yung Paumbong, Kalumpit at Hagunoy. Ni isang barangay po doon, wala hong nakaligtas. Lahat po nakalubog. Around this time last year, ganun din po yung nangyari, Mr. President. Nandun din po kayo, Ginoong Pangulo. Last year, tandang-tanda ako po, Mr. Presiding Officer. Ang lahat po ng tanungin nyo ngayon sa Bulacan, kung mas malala ngayong taon kesa last year, ang lahat po ng sagot ay oo, mas malala. Mr. President, huwag na nga ho tayong lumayo. Dito na lang sa Senado, sa Senate premises. And surrounding roads were not spared by severe flooding last week. Mr. President, at its peak, the floods in front of the Senate gate were almost waist deep. Binaharin po ng gusto ang Quezon City, Valenzuela, Malabon,
Caloocan, Pasig, Marikina at Rizal. Pati mga lugar sa Makati na mahal ni Senator Nancy, binaha na hindi binabaha noon, binabaha na rin po ngayon. At ano nga po ba ang nagbago sa sitwasyon ngayon, Mr. President? Ang nagbago, lumolobong pondo na binibigay natin para sa flood control program. At pag tumingin po kayo dito, sabi ni Senator Cynthia, wala na kayong makikita, hindi nyo na makita yung Manila Bay, Manila Sands na. Kung tayo po ay magbabalik tanaw dito sa mga reclamation na ito, matagal na pong nababalot ng kontrobersya ang mga ganitong proyekto. Noong 2002, naging malaking issue ang kasunduan sa pagitan ng PEA o Public Estates Authority at Amari Coastal Bay Development Corporation para mag-develop ng higit 150 hectares reclaimed land sa Manila Bay. At sa mga ginawa na pong reclamation projects, may kahit isa po ba, Mr. President? Kahit isa na pag-aaral na narinig tayo dito sa Senado na magpapatunay na hindi magdudulot ang mga ito ng pagbaha? Tinanong din po natin yan nung mga nakaraang pagdinig, Mr. President. May we show the clip? Yes or no lang, Secretary. Tinanong ko po si Secretary Bonoan kung meron po ni isang pag-aaral na magsasabing hindi Yes or no lang, Secretary. Naka-apekto Kakasama po ba? Yun. Hindi, naka-apekto. Oh, Ito na una. naka-apekto. Huwag una yung ngayon, ha, Secretary. Sige. Doon na tayo sa past. Dito sa ginawang reclamation dito. Ito, kitang-kita natin dito yan eh. Nakasama po ba? May pag-aaral. If you say na hindi nakasama o hindi nag-worsen, I wanted to see a empirical data or any study that says hindi naman nakasama. Okay naman po yung pagdali ng kwan dito sa kwan. I think Secretary, nakasama po ba? Tumaas po ba yung baha? I cannot offer an answer, Your Honor. I'm sorry. Mr. President, after that particular hearing na ginawa po natin sa Senado, ang Pangulong Bongbong Marcos ordered the indefinite suspension of 22 Manila Bay reclamation projects to give way to a thorough study on their environmental impact and legal compliance. However, Mr. President, just 3 months later, DENR announced that 2 out of 22 reclamation projects were able to pass their compliance review, leading to the approval of the project's resumption. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha. Flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader. Hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos o pag-aaral ng mga katulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. President. Alam nyo, sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President, the past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po mai-implementa pag meron na naman feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayon, ngayong taon na to, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako umarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang.
At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba? Tatanggapin natin, Mr. President? Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos, Mr. President. 1 plus 1, Mr. President. We need a comprehensive plan to address flooding now more than ever before, because even according to study by Climate Central, an independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. The same study also indicated that our home province, my home province in Bulacan, could suffer the same fate mas mabilis in 25 years from now, Mr. President. Nakakabahala po ito. The billions of pesos that we spend for flood control should also go to projects aligned with the Supreme Court mandamus ruling on Manila Bay, which ordered 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay and make it fit for swimming. Meron po 2008 mandamus ruling ng Supreme Court. Sabi po doon sa 13 government agencies, mag-clean up kayo, i-rehabilitate, i-preserve ninyo yung Manila Bay, and make it fit for swimming. Paano ka magsuswim kung puro buhangin ang makikita natin ngayon? Hindi ko naintindihan yun, Mr. President. Gusto ko rin pong malaman. Dahil kung pinapapreserve yung Manila Bay, kung sinasabing make it suitable for swimming, the only thing na nakita ko the past so many years is the Dolomite Beach. Nothing more. Dalangin ko rin po, Ginoong Pangulo, na magkaroon tayo ng clear-cut policy on reclamation projects. Nais ko pong magwakas by saying, Mr. President, na nagkasalansan-salansan na, lumaki na ang problema natin. May oil spill na rin po dun sa motor tanker ng Jason Bradley at MT Terra Nova sa Bataan. At least, yung Jason Bradley, diesel lang. Pero yung MT Terra Nova, medyo mabigat po, Mr. President. Pinangangambahan din po na aabot ito dito sa Maynila. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po sa susunod na mga bagyo, dahil nasa letter C pa lang tayo, karina pa lamang po tayo, ay hindi na unli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ray Anthony Villaver, sana hindi ka nag-iisa, Senador Joel Villanueva. Magsalita na kayong lahat dyan sa Senado. Kayo ang representante ng mga tao, boses ng tao. Pahayag naman ni Carlito Aguilar, kumilos naman kayo mga senador para sa taong bayan. Sobrang tagal na nitong problema pero hanggang ngayon di pa rin maresolba. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Raquel Valdez. Senador Villanueva, hindi nyo alam ang definition ng flood control, ako ang mag-define para sayo. Ang flood control means pabahain ng billions papunta sa bulsa ng mga bangag, smuggler at tambalislos. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.